Kahapon, ika-5 ng Setyembre taong kasalukuyan, ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas ay mas tumaas pa ng husto na minarkahan ng isang serye ng mga airstrike at mga operasyong militar. Ang pinakabagong yugto ng karahasan na ito ay patuloy na tumitindi na nagpapatuloy mula noong nag-umpisa ang malawakang pag-atake ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon na nagresulta sa pagkasawi ng humigit kumulang 1,200 Israeli at pagdukot sa humigit kumulang 250 hostages. Nangako ang gobyerno ng Israel na puksain ang Hamas na humahantong sa isang matagalang kampanyang militar sa Gaza na nagresulta na sa malakihang casualty sa magkabilang panig. Sa petsang ito, pinaigting ng mga puwersang Israeli ang kanilang pambobomba sa Gaza, partikular na ang pag-target sa mga lugar sa Hilaga at Timog. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 42 Palestinian ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan sa loob lamang ng 24 na oras dahil sa mga airstrike na ito na inilarawan bilang paglilibing ng mga sibilyan sa ilalim ng mga durog na bato. Ang militar ng Israel ay nagbigay katwiran sa mga pag-atake na ito bilang kinakailangang mga hakbang upang lansagin ang mga kakayahan at infrastruktura ng militar ng Hamas na sinasabi nilang ginagamit upang maglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel. Ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay paulit-ulit na nagpahayag na ang mga kondisyon ng Israel para sa pagtatapos ng digmaan ay kasama ang pagkasira ng militar ng Hamas at mga kakayahan sa pamamahala. Gayunpaman, pinagtatalunan ng mga eksperto na ang layuning ito ay parehong hindi makakamit at hindi makatotohanan. Ang Hamas ay malalim na naka-embed sa loob ng lipunang Palestinian sa Gaza at West Bank at ang katanyagan nito ay tumaas lamang mula nang magsimula ang labanan. Kahit na magtagumpay ang Israel sa pagpapahina ng Hamas sa militar, ang grupo ay malamang na patuloy na umiral at magdulot ng banta sa seguridad ng Israel. Ang Israel ay nakikibahagi din sa isang pangmatagalang kampanyang militar upang tuluyang mawalis ang lahat ng kasapi ng Hamas mula sa Gaza Strip na may sukdulang layunin na matiyak ang sarili nitong seguridad at katatagan sa rehiyon. Habang tumatagal ang digmaan, lalong naging malinaw na ang Israel ay kulang sa isang mabubuhay na plano para sa kinabukasan ng Gaza kung sakaling masakop nito ang buong Gaza at matalo ang Hamas. Habang patuloy na umaapoy ang salungatan sa magkabilang panig, ang kampanyang militar ng ground unit ng Israel ay nahaharap din sa malalaking hadlang kung saan ang mga pagtatangka ng mga Israeli na sumulong sa Gaza ay natugunan ng matinding pagsalubong ng kaalyado ng Hamas na humahantong sa isang matagalang labanan na nagresulta sa napakalaking sibilyan na casualty. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na patuloy na tumaas ang bilang ng mga Palestinian na nasawi, kabilang na ang libo-libong mga bata, dahil sa patuloy na bakbakan ng magkabilang panig na may milyon-milyong nahaharap sa malagim na makataong kondisyon. Ang laki ng pagkawasak sa Gaza ay nagtaas ng mga internasyonal na alalahanin na may mga akusasyon ng potensyal na genocide na ibinabato laban sa Israel. Ang makataong krisis na ito ay hindi lamang umani ng pandaigdigang pagkondena, ngunit pinahirapan din ang relasyon ng Israel sa mga kaalyado nito, na lalong pumupuna sa mga taktikang militar nito. Bukod dito, ang pag-asa ng militar ng Israel sa mabigat na pambobomba ay humantong sa malawakang pagkawasak ng Gaza na nagpapahirap sa paggamit ng anumang makabuluhang layuning pampolitika o militar. Ang pagkasira ng infrastruktura at ang paglilipat ng mga sibilyan sa Gaza ay lumikha din ng isang pabago-bagong isip ng kapaligiran na nagpapalubha sa anumang pagsisikap sa pamamahala kapag natapos ang tunggalian. Sa loob ng bansa ng Israel, ang punong ministro nito ay nahaharap din sa tumataas na panggigipit mula sa kapwa publiko at pampulitikang oposisyon. Lumakas ang mga protesta laban sa kanyang gobyerno, kung saan maraming mamamayan ang humihiling ng pananagutan dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nasawi dahil sa digmaan. Ang pampulitikang tanawin sa Israel ay malalim na nahahati at ang hardline na diskarte ni Netanyahu ay naghiwalay sa ilang bahagi ng populasyon na pagod na sa patuloy na labanan at mga kahihinatnan nito. Ang paggigiit ng pamunuan ng Israel
na ituloy ang isang ganap na tagumpay laban sa Hamas, sa kabila ng maliwanag na mga hamon, ay lumilitaw na hinihimok sa bahagi ng mga pagsasaalang-alang sa politika. Iminumungkahi ng mga analyst na maaaring ginagamit ng gobyerno ang digmaan bilang isang paraan upang pagsamahin ang kapangyarihan at makagambala sa mga panloob na isyu, kabilang ang malawakang hindi pagsang-ayon laban sa administrasyong Netanyahu. Ang dinamikong ito ay nagpapalubha sa posibilidad ng pakikipag-ayos sa isang tigil putukan o paghahanap ng isang diplomatikong resolusyon sa tunggalian. Ang digmaan sa Gaza ay hindi nagaganap sa paghihiwalay. Ito ay may makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon at sa internasyonal na relasyon. Ang Egypt, na may hangganan sa Gaza, ay naging maingat sa pagtugon nito sa labanan na binabalanse ang sarili nitong mga alalahanin sa seguridad at sa makataong krisis na nangyayari sa Gaza. Ang potensyal para sa isang malawakang pag-alis ng mga Palestinian sa Egypt ay nagdudulot ng isang malaking hamon para sa gobyerno ng Egypt na nag-iingat sa pag-destabilize ng sarili nitong teritoryo. Sa buong mundo, ang Estados Unidos ay naging matatag na kaalyado ng Israel na nagbibigay ng suportang militar at tulong pinansyal. Gayunpaman, habang lumalala ang makataong sitwasyon, lumalaki ang presyon sa administrasyong US na muling suriin ang suporta nito sa mga aksyong militar ng Israel. Ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang US ay kasabwat sa patuloy na karahasan sa pamamagitan ng pagsuporta sa Israel, nang hindi hinihingi ang pananagutan ng Israel para sa mga aksyon nito sa Gaza. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa patuloy na operasyong militar ng Israel, inulit ng Hamas ang mga kahilingan nito para sa kumpletong pag-alis ng Israeli Defense Forces mula sa Gaza, partikular na sa Philadelphia Corridor, isang mahalagang lugar para sa smuggling at kilusang militar. Inakusahan ng grupo ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na humahadlang sa mga potensyal na negosasyon sa tigil putukan sa pamamagitan ng pagtanggi na bawiin ang mga tropa. Sinisi din nila ang Israel sa pagkasawi ng mga hostages na sinasabing ang mga aksyon ng militar ng Israel ay komplikado sa negosasyon na naglalayong tiyakin ang kanilang pagpapalaya. Ang sitwasyon ay humantong din sa malawakang mga protesta sa loob ng Israel, kung saan ang mga mamamayan ay lalong nadidismaya sa paghawak ng gobyerno sa krisis ng mga taong na hostage ng Hamas. Isang kapansin-pansing welga sa buong bansa ang naganap kamakailan na hinihiling na ibalik ang mga bihag na hawak sa Gaza na nakagambala sa pang-araw-araw na buhay at nakatawag pansin sa kabiguan ng pamahalaan na matiyak ang kanilang pagpapalaya. Nagtatalo ang mga nagpoprotesta na dapat isaalang-alang ng gobyerno ang pakikipagnegosasyon sa Hamas, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa grupo na mapanatili ang mahinang presensya sa Gaza. Ang Estados Unidos ay mahigpit na sinusubaybayan ang sitwasyon kung saan ang kalihim ng Estado na si Antony Blinken ay nagpapahiwatig na dapat nang matapos ang nagpapatuloy na digmaang ito, kung saan sinasalamin nito ang patuloy na mga pagsisikap sa internasyonal na komunidad na makipagtulungan sa isang tigil putukan at tugunan ang makataong krisis sa Gaza. Gayunpaman, ang pagiging komplikado ng sitwasyon, kabilang ang pampulitikang dinamika sa loob ng Israel at ang mga kahilingan mula sa Hamas, ay gumagawa ng isang mapaghamong resolusyon upang hindi maganap ang tigil putukan sa rehiyon. Bilang conclusion, ang mga kaganapan kahapon ay binibigyang diin ang patuloy na pabago-bagong hidwaan ng Israeli at Palestinian, partikular na ang pakikibaka sa pagitan ng Israel at Hamas. Habang nagpapatuloy ang mga airstrike at lumalala ang makataong sitwasyon, nananatiling hindi tiyak ang mga prospect para sa mapayapang resolusyon. Ang pakikilahok ng internasyonal na komunidad, lalo na mula sa Estados Unidos, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa paghubog sa hinaharap ng labanang ito, ngunit ang agarang pagtuon ay nananatili sa kaligtasan ng mga bihag at ang agarang pangangailangan para sa makataong tulong sa Gaza. Ang kawalan ng kakayahan ng Israel na tapusin ang digmaan sa Gaza ay maaaring may ugnay sa isang kombinasyon ng mga kadahilanan, kabilang ang kakulangan ng isang malinaw na diskarte sa militar, ang malalim na pagkakaloob ng Hamas sa loob ng lipunang Palestinian, ang makabuluhang makataong kahihinatnan,
at ang mga panggigipit sa politika sa loob at sa buong mundo. Habang tumatagal ang salungatan, ang mga pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon ay lumalabas na lalong dumidilim, na ang magkabilang panig ay nakabaon sa isang ikot ng karahasan na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina. Ang landas pasulong ay nananatiling hindi tiyak at walang pangunahing pagbabago sa diskarte. Ang digmaan sa Gaza ay maaaring magpatuloy ng walang hanggan na nagpapanatili ng pagdurusa at kawalang tatag sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.